At alamin naman po natin ang update kaugnay ng isang abandonadong Shabu Lab na ni-raid ng mga otoridad kanina sa Angeles City sa Pampanga. Naroon po mismo si Jiggy Manica. Jiggy. Maraming salamat, Steve. Nasa likuran ko lamang itong bahay na malaking bahay ito dito sa Timog Park Subdivision dito po sa Angeles, Pampanga na ni-raid nga po ng mga otoridad kaninang umaga kung saan isang Shabu Lab ang nadiskubre dito. At sa harapan niyan, itong truck na ito ay yung mga ebidensya na nakuha ng mga otoridad na galing mismo sa loob ng paggawaan ng droga na yan. Ayon sa mga otoridad, sa mutsaring mga kemikal at gamit sa paggawa ng shabu ang nakumpiska nila mula dyan sa loob ng bahay. At ayon din sa mga otoridad, napag-alaman nilang Enero pasaradong lugar, kabilang sa mga nasabat ang sako-sakong yan ng sodium hydroxide at ilang timba ng ammonium nitrate, mga sangkap sa paggawa ng shabu. Abot sa 10 hanggang 15 kilo ng shabu ang kaya raw magawa sa loob ng laboratoryong yan kada araw. Ayon po sa mga otoridad, isang Rosemary Xiao ang umupa sa lugar nitong Disyembre lang. Pag-aari naman ang bayan ng isang Rosalie Charpilos. Pareho silang hindi na mahagilap. Sa puntong ito, kasama po natin si Director Gladys Rosales ng PIDEA Region 2 o Region 3. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, GK, at sa lahat ng iyong manonood. Apo, dito sa nangyaring raid, una muna, paano nakabot sa inyo po yung impormasyon na ginagamit po itong laboratory? Okay. Meron pong nag-report sa atin, so mula po October last year, tinatrabaho na po ito ng Combined PIDEA and PNP Anti-Illegal Drugs Group. So, binabantay na po natin to. Tapos ng January, nagulat na lang kami nang biglang wala nang pumunta dito na yung nangungupahan hindi na lumutang sa lugar na ito. Opo. So, sa tingin nyo ba, na-monitor din kayo nung minomonitor nyo? Yun ang kailangan nating tingnan. Maimbestigahan. Opo. At yun nga, gaano katagal na ho na nag-ooperate to sa tingin nyo, itong laboratory nito? Lumipat or nangupahan dito yung mga target since October 2015 lamang. Opo. Opo. Halos bago pa lang. Pero kung kada araw 15 kilos, saan ho kaya dinadala? May impormasyon ho kayo yung sa napoproduce sila dito? Yan ang ating tinitingnan pa, no? Under investigation natin yan, kung saan galing yung mga chemicals at yung finished product nila, saan nila dinidistribute. Opo. Yung na-identify na nangungupahan dito, ano po ito? Purong Chinese o Filipino-Chinese po? Yung Rosemary Xiao, Filipina po ito, asawa siya ng Chinese. Ng Chinese, opo. So, paano po ito sa ganitong sitwasyon? Na-alert na ho ba yung immigration o paano po ginagawa kasama po niyo? sa ating investigation yan. Kumbaga, lahat po ng anggulo para madakip natin yung mga concerned personnel or personalities, ginagawa po natin yan. So maliban ho dito sa kumbaga impormasyon tungkol sa bahay, ginagawang laboratory, yung lawak ng naging distribution nila at lahat po yung yan. network po nila, wala pa pong impormasyon tungkol doon? Under investigation po. Opo. Sa ngayon ho, may impormasyon ho ba kayo kung may kasabwat sila dito sa Angeles o mga katabing bayan po o probinsya? Tinitingnan natin yan, pero mabanggit ko lamang po, this is the 5th laboratory, Shabu Laboratory na nakuha natin sa Angeles City. Apo. Dito rin po yung kauna-unahang laboratory yung na-dismantle in 1997. Apo. And ito po ulit, isa sa 2007, dalawa ng 2008 na Shabu Lab, at ngayon po ulit. So pang-5 po ito. So kung 15 kilos a day sila, halos kalating tonelada sila isang buwan, tama po ba? Siguro, kasi ang assessment namin dyan, this is a medium scale laboratory. Ang medium scale po, ang production capacity nito is 10 to 50 kilos per production cycle. Yan po. Yun nung informante nyo rito, paano po mga residente din o wala ba silang napupunta dito na kumbaga parang kakaiba dito sa bahay na ito? Ang aming informante, nagsabi siya na meron silang parang nakahina-hina lang mga kilos dito sa lugar. So, yun po yung start ng ating investigation. Opo. At bilang panghuli po, paano po ang gagawin dito sa mga ebidensya na nakuha po ninyo? Ito po, pag na-issuehan niya ng court order, i-destroy natin yan. May procedure pong ginagawa dyan ang PIDEA. Opo. So, for the meantime, pagdating po nito sa office namin, isa-subject siya for examination para malaman natin kung ano bang mga klaseng
chemical ang nakuha natin. Apo, maraming salamat po sa Okay, thank you pagkakataon very ng updates, ma'am. Si Director Gladys Rosales ng PIDEA Region 3. Samantala, kasama din po natin dito si Ginoong Mel Zapanta. Yung pong bahay nila dito ay tapat na tapat lang nito pong halos malapit lang po dito sa Dito sa Sunflower po kami. Apo. So, dito sa pangyari, kinagulat niyo ba dito sa area yung pangyaring ito? Opo, hindi ko alam na mayroong lab dito, sir. Aha. Oo. Nagulat lang nga kami, sinabi lang ng anak ko. Opo. May raid. Nung nagkaroon ng operasyon kanina, nagkagulatan kayo dito sa Opo. area. Hindi namin alam na tahimik yung timog na to eh. At dulo na halos ito. Dulo na Opo, itong dulo. kaling ito. Ano po? Opo. First time mo ba na nagkaroon ng ganitong insidente o dito sa Hindi, yung area? una yung dati yung smuggle ng mga cellphone yun Opo. dito sa rin, Sunflower. Yung Sa tingin niyo ho ba yung pagiging tahimik ng lugar niyo, yung sinasamantala din ng mga kriminal o sindikato para... siguro po, dahil naka-secure dito yung subdivision po eh. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Ginoong Mel Zapanta, isa po sa mga taga rito sa naturang subdivision.